Mga kapuso, kahit nagdesisyon na ang Korte Suprema kaugnay ng RH Law, hindi patiyak kung kailan ito maipapatupad dahil hindi sinasabi ng mga mahistrado kung tanggal na ang status quo anti-order sa batas. Matapos namang sabihin ng mga anti-RH na nawalan ng pangil ang RH Law, iginiit ng mga pro-RH na hindi ito lumabnaw, lalo't lusot ang mga probisyon kaugnay ng access sa family planning at sex education sa mga eskwelahan. May news to go si Jam Sasante. Pansamantalang huminto sa pag-aaral ang 17 anyos na tatawagin nating si Lisa nang hindi inaasahang mabuntis ng kasintahan. Aminado siyang walang gaanong alam sa pagbuo ng pamilya, kaya nais niya itong matutunan para maging mas maayos ang kanyang kinabukasan. Paglabas na po ng baby mo, family planning daw po. Para hindi dumami lang dumami. At tila kailangan nga yan ng maraming kabataan, lalo't ang bilang ng mga edad 15 hanggang 19 na nabuntis noong 2000 dumoble pagdating ng 2010. Solusyon sana rito ang reproductive health law na idineklarang constitutional ng Korte Suprema. Sa ilalim kasi ng batas, mabibigyan ng mga tulad ni Lisa ng karampatang impormasyon at supplies kaugnay sa family planning, sa health center man o sa eskwelahan. Pero hindi pa tiyak kung kailan ito tuluyang magkakabisa, lalo't hindi pa inanunsyo kung tanggal na rin ang status quo anti-order na pumigil sa pagpapatupad ng batas para dinggin ang mga petisyon kontra rito. At para sa mga anti-RH law, tila nabawasan pa nga raw ng pangilang batas dahil 8 probisyon ang idineklarang unconstitutional, kabilang ang pagpaparusa sa mga hindi susunod sa pagpapalaganap ng RH programs. At ang mga tulad ni Lisa na menor de edad na nabuntis, hindi na pwedeng bigyan ng modern family planning methods kung walang pahintulot ng magulang. Mabuti't suportado siya ng kanyang ina. Pero paano ang iba? Sa kabila ng hatol sa mga probisyong yan, naniniwala ang mga nagsulong ng RH Law sa Kongreso na hindi lumabnaw ang batas. Hindi naman daw nawala ang mga pinakamahalagang probisyon ng pagbibigay ng access sa RH services gaya ng natural at modern family planning methods at sex education sa mga paaralan. Section 3A, mandating the government to provide and distribute reproductive health services and products to the marginalized. It's intact. And 15 justices said that these are all constitutional. Bagamat naging matagumpay sa Korte Suprema para sa RH advocates, hindi dito nagtatapos ang laban. Kailangan daw bantayan ng publiko kung maipapatupad ang batas at kung mabibigay ng gobyerno ang mga kinakailangang serbisyong pangkalusugan. Jam Sasante, GMA News.